Kung sobra ang hangin natin sa gulong, makakasira ba ito? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin lang natin yung na-comment at yun nga yung question niya. Kung sobra daw ba yung hangin sa ating gulong, makakasira ito sa ating gulong? Well, the answer is yes, makakasira. Actually, overinflated and underinflated, pareho yan na makakasira sa ating gulong. Pag overinflated ang gulong, ang unang ninipis dyan is yung gitnang bahagi ng ating gulong. At pag underinflated yan, ang unang ninipis dyan ay yung gilid ng ating gulong. Kumbaga, hindi natin mamamaximize yung capabilities ng ating gulong. Kasi pag underinflated yan mga paps, there's a tendency na maging malakas sa gas ang ating sasakyan dahil nga mas malaki yung kanyang rolling resistance. At pag overinflated naman yan, yun nga, ninipis yung pinaka gitna ng ating gulong at ang tendency nun is yung grip natin is mas malilesen. So yun yung parang disadvantage disadvantage kung over or underinflated ang ating gulong. Actually mga paps, makikita nyo naman yan sa may door ninyo, may naka-sticker yan dyan. Normally may recommendation dyan kung ano yung tamang PSI ng ating gulong. For example, pag loaded yung sasakyan, yung iba nire-recommend 35 PSI at kung hindi naman loaded, around 33 PSI. So depende yan dun sa nire-recommend ng inyong tire manufacturer o yung inyong car manufacturer, no, kung ano yung recommended nilang PSI dun sa gulong. Actually dito naman pwede nyo namang laruin yan Okay, so pwede nyo laruin 33 or 35, depende sa inyo yan. Kasi kung napapansin niyo na masyadong matagtag, di pwede nyo bawasan, gawin yung 33. At kung sa tingin nyo naman ay masyadong matalbog yung sasakyan ninyo, pwede nyo namang gawin siyang 35 o 34. So depende sa inyo yan kung ano yung preference niyo. Yung iba nga dyan, yung iba yung hangin nila sa unahan, iba yung hangin nila sa likod. So depende sa inyo yan kung ano yung mas tingin ninyong pinaka-stable yung inyong sasakyan. Pero yung nga mga paps, no, ang recommendation ko dyan mga paps, no, iwasan ninyo mag-underinflated or overinflated ng gulong kasi hindi nyo mamamaximize ang inyong tire. And actually, isa rin sa mga reason kung bakit sumasabog ang gulong, yung pag overinflated. Siyempre, parang lobo yan, pag nasobran sa hangin, pwedeng pumutok. At pag underinflated naman yan, ang nangyayari kasi dyan, yung sidewall tumatama dun sa road natin, yung kanipis yung mga sidewall natin, so pwede yan pumutok. Okay mga paps, so yun mga paps, no, so iwasan natin yung maging underinflated or overinflated ang ating gulong. So yun, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.